Inaantok na yung driver namin. Gusto pala nakangiti ka agad. Oh. Subscribe to our channel. Parang lahat na ng channel yata. Look at What? this. See? What is that? It's a toy car. It's a toy car? Yeah. Wow, it's so fast. Yeah. Yan, good day sa lahat ng manood natin sa ating YouTube, sa ating Facebook. At yun, ngayong araw dito tayo galing kila Marcos. Kakarating lang namin, galing kami sa mga beneficiary natin, kila Atay Doro, kay Nanay Nonay, tapos kila Herlin. At yun, abangan nyo lang, i-upload naman ni Marcos yung pagpunta namin doon. Medyo sinabay-sabay namin ngayon kasi kakarating lang namin, galing kaming Naga. Napanood nyo naman siguro sa vlog nila Marcos at ni Commander yung sadya namin doon, yung check up ni Commander, tsaka nung pagbili nila nung kanilang pangarap na tahanan. At syempre lumalaki na yung pamilya nila, kaya kailangan may sarili silang tirahan at lupa. Yun. Tayo naman, dito tayo ngayon kila Marcos. At mamaya kwento ko sa inyo kung ano yung nangyari doon kila Nanay Nonay, pagpunta namin doon. Nagagayak lang kami ngayon kasi ngayong araw alis yung magulang ni Commander, pabalik na ng Isabela kasi tag-anihan na ng mga tanim nila doon, kaya kailangan nang bumalik sa Isabela. Bali atid namin siya sa Maynila para nasa ganun hindi na siya mahirap magbiyahe kasi medyo may edad na yung magulang ni Commander, kaya kailangan natin ihatid doon. Kasama natin sila Marcos, syempre si Commander kasama din natin. At yun, dito muna tayo at nailigo pa si Marcos kasi yun nga, pagod din kami, pawisan din kanina kasi maaga pa. Pinuntahan natin yung mga beneficiary, kailangan natin puntahan, mapahatid ng tulong, kamustahin. At yun, good news kay Nanay Isin. Abangan nyo sa vlog ni Marcos yung pagkikita nila ulit. At si Nanay Nonay, galing kami doon kanina, okay naman si Nanay Nonay. Hindi naman siya nanon ng bagyo kasi naglipat siya doon sa dati niyang tinitirhan na kubo. Babalik ulit yata siya doon. So doon na lang namin siya pupuntahan, doon namin siya alalayan. At yun nga pala sa mga nagsasabi na iwanan natin si Nanay Nonay, parang hindi po namin kayang iwanan na ganun si Nanay Nonay kasi mas kailangan niya po ngayon ng tulong, mas kailangan niya ng mga kasama. Kaya hanggat maaari po, yung ginawa niya sa amin na pagtakas, binabaliwala na po namin yun kasi mas tinitingnan namin yung sitwasyon niya, yung sitwasyon ni Nanay Nonay. Yung kasing sitwasyon niya napakahirap, napakarami niyang pinagdadaanan sa buhay na minsan nagkikwento niya sa amin pag wala ng camera, nagkikwento siyang ganun. Kaya po hindi namin magawa na bitawan si Nanay Nonay or iwanan. Yun, ang ginagawa lang namin siguro, hindi natin siya pipilitin sa mga ganung bagay, yung lipat ng bahay. Ang gagawin na lang natin siguro, supplyan siya ng makakain, kung ano yung mga maaari natin may tulong. At dun sa mas natitirahan niya, hanggang ngayon naman, kahit paano naman, naghahanap kami na pwede niya mapatirikan ng bahay. Kahit maliit lang, ganun na lang siguro gagawin namin. Hindi na namin siya ililipat dun sa pabahay ni Commander. Siguro harap na lang kami ng matitirikan na kahit maliit lang. Kung may mapagpahiram sa atin, maganda. Kasi yun naman, saglit lang naman dun. Kasi dun sa tinitirikan niya ngayon, parang hindi yata po pumapayag yung may-ari. Gawa nga ng kahit paano, ayusin nila yun pagdating ng summer na ulit. Kasi dati pong resort yun, so may plano yung may-ari ng lupa na ayusin ulit yun. Kaya hindi namin alam kung kaya naghahanap pa rin kami ng titirhan ni Nanay Nonay. At yun, kaya pasensya na kayo, di namin bitawan si Nanay Nonay. Hindi namin siya maiwan na ganun, may inaayos pa. At mas kailangan tayo ng Nanay Nonay, kaya hindi natin siya pwedeng bitawan basta-basta. Kaya ganun lang ginagawa namin. Tuloy-tuloy lang yung tulong namin sa kanya, pagdadala ng grocery. At mas kailangan niya tayo ngayon. Kaya pasensya na po kayo kung sa mga mga nababasa namin yung mga comment nyo, yung mga pinapakinggan namin yung mga comment nyo, pero this time po siguro sasalungatin muna namin yung ibang comment ng mga viewers natin na ganun, kasi kami po yung nakakita ng sitwasyon din Nanay Nonay. Although ganun yung ginagawa niya sa amin, tinatakasan niya kami, binabali na nauunawa naman namin siya kasi ganun yung kalagayan niya. Kung siguro po normal yung pag-iisip na Nonay, tapos tatakasan niya tayo ng ganun, baka po yun, isang beses lang niya gawin sa atin yun, hindi natin babalikan. Pero sa sitwasyon po kasi Nanay Nonay, nauunawaan po natin yung kalagayan niya. Kaya kahit ganun yung ginagawa niya, okay lang po, wala nang problema po yun. Mahalaga
Natutulungan natin siya sa mga pangaraw-araw niyang pagkain kasi mas nakakawa siya pag hindi natin siya dinalhan ng ganun. Kung kayo po makakakita sa kanya ng sitwasyon niya dito sa Kapalonga, lagi po sa sentro, nangihingi, namamalimos. Doon po mas umaatake yung sakit niya pag nagugutuman siya. Mas malala po doon kasi katulad nga ng kwento ng mga tao dito na madalas daw si Nanay Nonay pagka yung ganun nga nagugutuman, nang babato, nagwawala sa kalsada, ganun po yung attitude niya pagka nagugutuman. Kaya hanggat maaari po hindi namin siya pinapawalan ng grocery. At yun, pag may grocery siya, nandun lang siya sa bahay nila. Pumupunta man siya ng sentro, magcha-charge lang. Pagkatapos niya mag-charge, balik na ulit dun sa bahay niya. Kaya malaking tulong po yung ginagawa natin na pagdala ng grocery sa kanila kay Nanay Nonay. At dun napapanatag yung kalooban, yung isip niya na saan siya hanap ng pagkain, kailangan niya lumabas para maghanap ng makakain. Kaya yun, hindi natin siya basta-basta pwedeng bitawan. Kaya pasensya na po kayo. At yun, at doon sa mga salamat nga pala po sa mga concern sa atin na yun, magdala tayo ng payong. Sa ngayon po hindi pa tayo nakabili ng payong, pero baka dito pag paalis namin pa Manila, baka bumili tayo ng payong. At may kaputi ako noong time na yun, nung nagpunta kay Nanay Nonay, may mga nagsasabi na magdala akong kapote. May kapote po ako noon nasa motor. At hindi ko lang siya nadala nung time na yun. Nandun siya sa motor. Hindi ko lang nasuot kasi nung pagbaba ko sa motor, mainit pa noon nung time na yun. Kita niyo naman, mainit pa. Tapos paglakad ko, malapit na ako na Nanay, doon lang umulan. Kaya hindi ko kasi maganda, kumbaga maliwanag nung time na yun, bigla na lang dilim, biglang ulan habang naglalakad tayo. Kaya yun, hindi ko na magsuot ng kapote. Kung gusto ko magsuot ng kapote noon para tuloy-tuloy yung paghanap natin. Kaya lang, kailangan ko bumalik sa motor, ay napakalayo na ng motor. Alam niyo naman po kung gaano kalayo pupunta kay Nanay Nonay. Kaya yun, ay ko, ipabasaan na lang kahit paano. Okay naman, sa ngayon wala naman tayong sakit kasi pag uwi ko naman, nagbadlaw tayo ng ulo para na sa ganun, iwas nga yung sakit. Ganun po kasi pag naulanan, kailangan magbadlaw ng ulo. Yung nabasa ng ulan, babandawan mo para sa ganun, maiwasan natin yung sakit. At yun. Ngayon, puprovide tayo ng payong para sa ganun. Dala natin lagi, nalagay ko sa bag. Lagay natin sa bag natin yung payong. Bibili ako ng payong ngayon pag alis namin. So, salamat po sa lahat sa concern nyo, sa pag-aalala nyo. Siyempre, tama nga naman po kayo. Pag kami nagkasakit, may mga beneficiary tayong pinupuntahan na kumbaga, matitigilan din yung tulong sa kanila. Malaking din. Kaya tayo yung kailangan mas sobrang mag-ingat. Kung baga, nag-iingat sila, kailangan tayo doble, triple pag-iingat sa ating sa team namin, syempre. Yan. At yun, maya siguro alis na kami pagtapos maligo ni Marcos. Kailangan lang muna namin atid, importante. Alam niyo naman po na syempre magulang na ni Marcos yun, kaya kailangan namin laanan muna ng isang araw. Bali halos abutin siguro kami ang dalawa kasi babiyahe pa doon. Hindi kami pwedeng magmadali ng pagbiyahe kasi alam niyo naman kasama si Commander, buntis, bawal matagtag, bawal yung anong masyado sa sasakyan, kaya siguro matatagalan yung biyahe namin, medyo babagal yung takbo namin, pero mahalaga maihatid natin. At yun, mag-aanihan na rin kasi doon ang mga pananim nila, mga tanim nila nanay, nila tatay, yung doon sa Isabela. At nung punta namin doon, nagtanim kami doon. So ngayon, tag-anihan na. Kaya babalik na si Nanay doon. At sila, Commander na muna bala dito. Yan. Pumunta muna tayo. Tapos yata si Marcos. Tuloy natin ito mamayang vlog. At ilagay ko na muna yung mga gamit doon sa likod ng sasakyan. Kailangan natin mag-ako doon ng mga gamit. So, yan. Kita-kita lang doon. Yan, dito na kami ngayon sa Kalawag para magpahinga. Parang hindi pagod Parang hindi pagod. Papahinga lang kami dito, pati yung sakyan makapagpahinga. Kasi kakapi lang at inaantok na yung driver namin. Gusto pa na nakangiti ka agad. Ganda na ngiti, akala mo talaga. Ganda. Na-record
lang yung ano eh. Hindi ka agad. Nakangiti ka agad. Kala mo hindi pagod. Pero antok na yan. Kanina pa. Kaya nagkakape muna dito para safe yung biyahe namin. At malapit naman na kami. Candelaria lang muna kami mag-i-stay. Tapos diretso na kami ng Manila para iatid si mama ni Commander. So yan. So yan, good eve. At nandito na kami ngayon sa Atimonan. Anong oras na? 9:30 na. Tito Rans, Oh. subscribe to our channel. Parang lahat na lang ng channel yata. Look at What? this. See? What is that? It's a toy car. It's a toy car? Yeah. Wow, it's so fast. Yeah. Okay. Lahat na lang yata. Pinopromote mo. Napakalaking vlogger nito ni Kian. Nagpo-promote ng mga channel. Malaki na ang ano yan sa ano. Sa Facebook. Ayun. At papahinga lang muna ulit kami dito. Gawa ng, siyempre, pagod din. At medyo mabagal yung takbo namin. Yan, medyo gabi na. Alas 9:30 na. Nagalis kami doon ng alas 4. At pahinga kami yan. Sila Commander, nanay niya, saka si Marcos. Yan, dito na kami ngayon sa bahay nila Marcos. At yan, nandun sila sa taas. Nagpapahinga na kasi kakatapos lang namin kumain. Karating lang din namin. Mag-aalauna na ng gabi. Grabe yung naging biyahe namin. Halos kulang-kulang 9 hours naging biyahe namin kasi dapat ano lang ito, 5 oras lang mula Kapalonga hanggang dito sa Candelaria. Kaso naging 9 hours kasi hindi tayo pwede patakbo ng mabilis gawa ni Commander kasama natin. Yung baby niya sa tiyan, kailangan ingatan. So, yan. Tapos na ako dito, tapos ko lang magugas ng plato at nagpapahinga siya sa taas. Tayo mamaya-maya pahinga na rin tayo. At papahilala lang ako ng kaunti tapos akit na ako sa taas para ayusin yung mga gamit natin na iba. Tapos bukas magang tayo gigising para magluto ng almusal at maga na tayong alis papuntang Maynila. So yan, pahinga muna kami. So hanggang dito lang muna yung vlog natin at bukas na lang ulit tayo mag vlog papunta sa Maynila pagdating sa nanay ni Commander. At yun, muli maraming salamat sa inyong lahat sa suporta nyo sa channel natin. Maraming salamat sa inyo. Mag-ingat kayo palagi. God bless.